Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Naranasan mo na ba na masaktan dahil itinaas yung kasama o kaibigan mo at ikaw ay hindi? Ginagawa mo naman ang lahat pero hindi ka pinansin. Nung ako ay bata-bata pa, marami akong naturuan sa trabaho. Dahil alam ko yung aking ginagawa sa aking trabaho, ay tinuruan ko yung mga hindi maalam, lalo yung mga bago, yung mga bata, ay talagang binigay ko yung aking makakaya para balang araw ay maging katulad din nila ako. At sa pagdaan ng panahon, ay nakita ko na umaangat sila. At nakita ko na mas mataas pa yung posisyon nila kaysa sa akin. Mas marami, mas malayo ang kanilang naabot kaysa sa akin. Ang tanong, ako ba ay nasasaktan? Well, nung una, ako ay nasasaktan sa totoo lang. Pero habang lumilipas ang panahon, ay mas natuto akong tumanggap sa tagumpay ng iba. Kaya pag ako nakikita nila ay ganun pa rin ang kanilang respeto sa akin kahit na sila ay mas mataas na. Dito sa Ebanghelyo natin makita natin na si Juan at saka si Jesus ay tinitignan ng mga followers ni Juan na mas sumisikat itong si Jesus. Mas dumadami ang kanyang followers. Kala nila itong si Juan ay nagseselos. Pero sabi ni Juan, sabi niya, dapat siyang tumaas at ako ay bababa. So nakita natin dito ang kababaang loob ni Juan Bautista. Nakita natin dito, alam niya ang kanyang boundary, alam niya ang kanyang papel. Alam niya kung sino siya. Kaya nga, ang hamon ng Diyos sa atin ngayon ay, tignan natin kung ano yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin na tayo ba ay dapat maging sikat para lang mabuo tayo sa ating buhay? Alam niyo ang natutunan ko sa buhay? Pag gusto mo palang luminaw ang iyong buhay, dapat mas ang Diyos ay nakakagalaw ng maayos sa buhay natin. Kaya madaling malaman kung ang Diyos ay hindi pa rin nakakagalaw ng malaya sa buhay natin. Hindi pa rin siya ang binibigyan natin ng importansya. Hindi pa rin siya yung number one sa buhay natin. Kailan? Sa tuwing tayo ay nagseselos, sa pag-angat ng iba, sa tuwing tayo ay nasasaktan, nagagalit, pag yung iba ay nakita natin na mas maganda ang katayuan ng kanilang buhay o ang kanilang posisyon o ang kanilang kayamanan, tayo ay nalulungkot. Ibig sabihin, hindi pa rin natin lubos na pinapayagang ang Diyos ay gumalaw sa buhay natin. O siguro naglilingkod tayo sa simbahan, relihiyoso tayo, pero kung nandun pa rin yung unggit, yung galit, yung sama ng loob, dahil nakita natin ang iba ay umaangat, ibig sabihin, ang Diyos ay wala pa rin puwang sa buhay natin. Kaya ang hamon ng Diyos sa akin ngayon kapatid ay, pareho tayo. Tayo ay ininyahan ng Diyos na paigtingin pa ang ating relasyon sa Diyos. Palalimin pa natin ang ating relasyon sa Diyos. Payagan natin ang Diyos na manahan sa buhay natin. Pag ang Diyos ay talagang kontrolado na niya ang ating buhay, ibig sabihin, nakagalaw na siya ng malaya sa buhay natin, mas lumilinaw ang buhay natin, mas magaan, yung bang buhay natin ay mas may kagalakan, may kapayapaan. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon, na gawin nating magkaroon ng kababaang loob kagaya ni Juan. Itaas ang Diyos, hindi yung ating sarili. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.